Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, sinabi ni Min Vong kay Kinnan, ang puno ng kataas-taasang tadhana, Supreme Fate Tree, sa ipinagbabawal na lugar ng 6 na kaharian, 6 Realms Forbidden Area, ay tunay ngang kakaiba. Sa isang pamumunga lang, mahigit 80 bunga ang nalikha. Kinnan, kailangan nating makakuha ng hindi bababa sa 30 piraso. Siyempre naman, pagsang-ayon ni Kinnan. Pagkatapos, si Kinnan ay naging isang sinag ng liwanag at mabilis na lumipad palayo na ikinagulat ng lahat. Sa sandaling iyon, parehong nagpakita ng pagkagulat sina Zuyan at Gu Xiaoyao at lumingon sila. Enan? Ngunit paglingon nila, si Kinnan ay bigla na lang naglaho na parang bula. Tumingala si Zuyan at sumigaw, "Huwag kang mangahas." Nakalapag na si Kinnan sa tabi mismo ng puno ng kataas-taasang tadhana. Pagkatapos, tumayo siya, iwinasiwas ang kanyang kamay sa isang astig na porma, at sinimulang kunin ang mga bunga mula sa puno. Mabilis na nakalapit sina Gu Xiaoyao at Zuyan kay Kinnan. Galit na sinabi ni Zuyan, "Gusto mong kunin ang napakaraming bunga ng mag-isa? Talagang binabaliwala mo kami, hindi ba? Tikman mo ito." Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang suntok. Ang kamao niya ay binalot ng apoy na parang isang itim na dragon na sumusugod kay Kinnan. Ngunit hindi umiwas si Kinnan. Mula sa kanyang katawan, nagliyab din ang isang apoy. "Ito ang aking immortal na apoy ng pagbabagong anyo, daw transforming immortal flame," anunsyo ni Kinnan kay Zuyan. "Napakalakas ng apoy mo, tunay ngang isa kang henyo mula sa angkan ng apoy, Flame Clan. Sayang nga lang, walang epekto sa akin ang apoy na yan." Nang makitang tinutupok ng immortal na apoy ng pagbabagong anyo ang kanyang apoy, nabigla si Zuyan at sumigaw, "Ikaw ay..." Sa tabi niya, nakilala na ni Gu Xiaoyao kung sino si Kinnan. "Kagalang-galang, kayo po ba si kapatid na Kinnan?" Medyo nagulat din si Kinnan, iniisip sa sarili, paanong nakilala niya ako? Ang mga tao sa ibaba ay natulala at sumigaw, "Si Kinnan." Naglakas loob pa siyang magpakita rito. Agad na nagkagulo ang mga tao sa ibaba at nagsigawan. Ipasa agad ang balitang ito sa mga elder. Lahat ng tao, makinig sa utos. Gamitin ang lahat ng lakas para patayin si Kinnan. Kahit hindi na natin makuha ang mga bunga, hinding-hindi natin pwedeng palayuin si Kinnan. Napabuntong hininga si Min Vong habang pinapanood ang mga taong desperadong patayin si Kinnan. "Gaano ba kalaki ang galit nila kay Kinnan?" tanong nito. Ngayon ay alam na ni Zuyan kung sino ang kanyang kalaban. "Kaya pala ikaw si kapatid na Kinnan. Ito siguro ang kinatatakutang apoy na taglay mo, ano? Tunay ngang karapat-dapat ka sa iyong reputasyon. Ngunit hindi ko pa nailalabas ang aking buong lakas. Ngayong araw, tingnan natin kung sino talaga ang mas malakas." Si Gu Xiaoyao naman ay nangasar, "Kapatid na Kinnan, sikat na sikat ka pala." Sa isang pangungusap pa lang ni Gu Xiaoyao, nahulaan na ni Kinnan ang kanyang pagkatao. Napakatuso ng taong ito, isip niya. Sa sandaling iyon, may ilang taong hindi takot mamatay ang sumugod para atakihin si Kinnan. Sumigaw sila, "Kinnan, sumuko ka na." Nang makita silang sumusugod, marahang itinaas ni Kinnan ang kanyang kamay at ipinalabas ang kalderong tagahilom ng langit, Heaven Repairing Cauldron. Ginamit niya ang kanyang immortal na apoy ng pagbabagong anyo para isagawa ang isang atake, ang atake ng 10,000 araw, Myriad Sunstrike. Ibinuka ni Min Vong ang kanyang bibig at nagbuga ng isang malakas na sinag ng liwanag na direktang tumupok sa mga sumusugod. Ang ilan sa mga tinamaan ay agad na tumalsik. Nagpakawala pa si Kinnan ng isang atake, ang sinig ng espada na yumayanig sa kalawakan, sky-shaking saber art. Ang liwanag ng espada ay humiwa, at marami pang kalaban ang tinamaan at agad na napaslang. Nang makita ang sitwasyon, mabilis na ipinakita ni Zuyan ang kanyang sariling apoy. Bumulong siya ng isang dasal, walang hanggang kalawakan, haring dragon ng kadiliman sa hilaga. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsimulang magkabitak-bitak ang lupa. Nagliyab ang apoy at mula sa ilalim ng lupa, isang malaking itim na dragong apoy ang lumipad pa itaas. Nagdulot ito ng kaunting pagkamangha kay Kinnan.
Masayang sinabi niya, sakto ang dating mo. Gusto kong makita kung ang aking immortal na apoy ng pagbabagong anyo o ang iyong apoy ang mas malakas. Umiwas sa gilid si Kinnan para makaiwas sa atake ng itim na dragon. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang immortal na apoy ng pagbabagong anyo, hinawakan ito sa kanyang kamay, at determinadong makipaglaban ng todo kay Zuyan. Ang dalawang apoy ay nagbanggaan, na lumikha ng mga nakabibinging pagsabog at malalakas na yumanig. Nagulat si Guxiaoyao at sumigaw, ang banal na apoy ng hilagang kadiliman ay napipigilan. Ang apoy sa katawan ni Zuyan ay unti-unting namatay. Humanga siya kay Kinnan at sinabing, isang tagapagsanay ng espada na tulad mo ay nagawang sanayin ang apoy sa ganitong antas. Tunay ngang karapat-dapat kang tawaging unang immortal. Ngunit kung pag-uusapan ang kakayahan sa pagkontrol ng apoy, tiyak na hindi ka maikukumpara sa aking angkan ng apoy. Agad na gumawa ng selyo ng kamay si Zuyan. Ang hindi mabilang na apoy mula sa kanyang katawan ay nagsama-sama at naging isang malaking globo sa itaas ng ulo ni Kinnan. Nang makita ang husay nito sa pagkontrol ng apoy, agad na ninais ni Kinnan na makuha ang pamamaraan na ito. Napakalakas ng kanyang pagkontrol sa apoy. Kung matatalo ko si Zuyan at hihigupin siya sa loob ng mapa na walang may-ari, hindi ba't matututunan ko ang kanyang pamamaraan sa pagtahak sa landas ng martial arts? Sa hinaharap, mas mapapalabas ko ang tunay na lakas ng aking immortal na apoy ng pagbabagong anyo. Ang mga daluyong ng apoy ay walang tigil na sumusugod kay Kinnan, ngunit madali niya itong naiwasan lahat. Habang umiiwas, naisip ni Kinnan, hindi maganda ito. Ang mga tagapagsanay mula sa malalaking angkan ay nagsisimula ng magtayo ng pormasyon. Naghahanda silang makipagtulungan kina Zuyan at Guxiaoyao para patayin ako. Saktong nakakuha na ako ng sapat na bunga mula sa puno. Oras na para tumakas. Nang makitang tumalikod si Kinnan para tumakas, ginawang mga pakpak ni Zuyan ang kanyang apoy at sumigaw, Kinnan, huwag kang umasang makakatakas ka ngayon. Sa sandaling iyon, humarang si Guxiaoyao sa harap ni Kinnan at sinabing, kapatid na Kinnan, hindi ka pa nakikipagpalitan ng kaalaman sa akin, paano ka aalis ng ganyan? Pagkasabi nito, gumawa si Guxiaoyao ng isang selyo ng kamay at isang sinaunang simbolo ang lumitaw sa kanyang noo. Nang makita ni Min Vong ang simbolong ito, sinabi niya, itong maliit na demonyo mula sa angkan ng mga sinaunang simbolo ay nagawang sanayin ang kanyang sinaunang simbolo sa lilang antas. Ayon sa alamat, ang mga simbolo sa noon ng angkan ng mga sinaunang simbolo ay may 4 na kulay. Ang lila ay pangalawang antas na, at sapat na para gamitin ang ipinagbabawal na kapangyarihan para magtayo ng pormasyong nakikipag-ugnayan sa mga sinaunang espiritu at ipatawag ang mga patay na nilalang mula sa nakaraan. Habang iniisip niya ito, isang anyo ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Mayabang na sinabi ni Guxiaoyao, kahit na isa lamang itong ipinatawag na nilalang na gawa sa ilusyon, sapat na ang lakas nito para harapin si Kinnan. Biglang nakaramdam si Kinnan ng pamilyar na pakiramdam. Bakit ang aura ng nilalang na ipinatawag ni Guxiaoyao ay kaparehong-kapareho ng kalansay na nakuha ko sa lahi ng digmaan sa kontinente ng Kanglan noon? Kung hindi ako nagkakamali, ang kalansay na yon ay nagpakilala bilang isang general ng digmaan sa ilalim ng Diyos ng digmaan. Inutusan ni Guxiaoyao ang ipinatawag na nilalang, sugod. Agad na sumugod ang general ng digmaan kay Kinnan, itinaas ang kanyang kamao para sumuntok, habang si Kinnan ay nakatayo lamang. Nang makitang hindi gumagalaw si Kinnan, mapanuyang sinabi ni Zuyan, natakot na yata ang hangal na ito hanggang sa hindi na makagalaw. Biglang nagsalita si Kinnan at sinabi ang dalawang salita, umatras ka. Ang general ng digmaan, na malapit nang tumama ang suntok, ay biglang huminto sa harap mismo ni Kinnan. Nang makita ang eksenang ito, nagdilim ang mukha ni Guxiaoyao at natarantang sumigaw, ano ang nangyayari? Sa kanyang isipan, hindi ba't ang mga ipinatawag na nilalang ay sa akin lang sumusunod? Paanong nagawa ito ni Kinnan? Biglang naglabas ng isang malakas na aura ang general ng digmaan. Ang pagkakagapos ay nawasak na. Dahil sa biglaang pagkawala ng kontrol, sumuka ng dugo si Guxiaoyao. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at umubo ng umubo.
Paano ito nangyari? Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang mga ipinatawag na nilalang ay walang sariling kamalayan. Wala rin silang alaala mula sa nakaraang buhay. Tanging sa nagpatawag lang sila dapat sumunod. Ngunit nagawa niyang pilit na sirain ang aking pagkakagapos. Lumingon si Kinnan kay Guk Xiaoyao at magalang na sinabi, "Kapatid na Guk Xiaoyao, hindi ko inaasahan na kaya mong ipatawag ang kanyang kalooban. Kung may pagkakataon sa susunod, hahanapin kitang muli para matuto. Sa ngayon, ako'y magpapaalam na." Pagkasabi nito, mabilis na lumipad palayo si Kinnan, na labis na ikinagulat ni Guk Xiaoyao. Galit siyang sumigaw sa kanyang mga tauhan, "Kayong 5, sumunod kayo sa akin para habulin si Kinnan. Ang iba ay manatili rito para pag-agawan ang mga bunga ng puno ng kataas-taasang tadhana." "Opo," sabay-sabay na sagot ng grupo. Pagkasabi nito, inilabas ni Guk Xiaoyao ang kanyang sandatang mahika, ang bangkang tumatagos sa kawalan. Agad na sumakay si Guk Xiaoyao at ang kanyang 5 tauhan sa bangka at humabol kay Kinnan. Nang makita ito ni Zuyan, natakot siyang maiwan kaya't sumigaw siya, "Hinding-hindi natin pwedeng hayaang mauna si Guk Xiaoyao. Habulin din natin siya." Samantala, sa kalangitan, ang bangkang tumatagos sa kawalan ni Guk Xiaoyao ay dikit na dikit sa paghabol kay Kinnan. Nang makita ni Kinnan na hinahabol pa rin siya ni Guk Xiaoyao, galit niyang naisip, talagang isang kaluluwang hindi mapakali. Kung magpapatuloy ito, tiyak na makukulong ako ni Guk Xiaoyao at Zuyan. Sa sandaling iyon, nagsalita si Min Vong at nagmungkahi, "Kinnan, bigyan mo ako ng 30 bunga ng puno ng kataas-taasang tadhana. Maaari akong gumamit ng isang ipinagbabawal na sining para mailigaw sila." Agad na pumayag si Kinnan. Kinuha niya ang mga bunga at diretsong inihagis sa bibig ni Min Vong. Sa kanyang isipan, kaya naman pala napakagusto niya sa mga bunga. Hinihintay niya pala ang pagkakataong ito. Si Min Vong ay kumain ng may sarap, saka sinabi kay Kinnan, "Ngayon, panoorin mo ako." Pagkatapos, bumigkas siya ng isang dasal. Ang lahat ng bagay ay walang hangganan, ang mga espiritu ay gumagala ng walang sagabal. Agad na bumilis ng husto ang paglipad ni Kinnan. Dinala siya sa loob ng isang lihim na espasyo, at sa isang iglap, tuluyan siyang naglaho. Sakto namang dumating sina Zuyan at Guk Xiaoyao sa lugar na iyon. Nang makita ang nangyari, parehong nagalit ang dalawang grupo hanggang sa umusok ang kanilang mga ilong. Inilabas ni Zuyan ang isang salaming kayamanan at sumigaw, "Gusto mo akong iligaw? Huwag kang mangarap." Sa kabilang banda, si Kinnan at Min Vong ay napadpad sa ibang lugar. Naisip ni Kinnan, tunay ngang karapat-dapat sa reputasyon bilang henyo ng angkan ng apoy. Kahit sa ganitong kalayuan, natutunton pa rin niya ang aking lokasyon. Mabuti na lang at hindi niya ako agad mahahabol dito. Nagpatuloy sa paglipad si Kinnan. Tumingin siya sa kabundukan sa ibaba at sinabi, "Mukhang nakapasok na tayo sa ipinagbabawal na lugar ng 6 na kaharian." Para pagmasdan ang paligid, ginamit niya ang kanyang sining ng mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa talukap ng mata at sumigaw, "Immortal na mata ng Diyos ng digmaan, buksan." Nagpaalala si Min Vong sa tabi niya, "Kinnan, mag-ingat ka. Napakadelikado ng lugar na ito." Hindi na kailangang sabihin dahil alam ni Kinnan kung nasaan siya at hindi siya magpapabaya. Bigla, naramdaman niyang ang bughaw puting bulaklak sa loob ng kanyang dagat ng kamalayan ay nagpakita ng isang kakaibang pagbabago. Natigilan si Kinnan at nagulat na sumigaw, "Huwag mong sabihin iyan ang banal na tarangkahan na binanggit ng matandang hari." Sa harap ni Kinnan, isang dambuhalang tarangkahan ang lumitaw. Hinulaan niya, dahil kaya sa impluensya ng bughaw puting bulaklak kaya nagpakita ang banal na tarangkahan. Maging si Min Vong ay namangha. Napakakilabot ng banal na tarangkahan na ito. Mula sa tarangkahan, isang nakakatakot na aura ang bumalot at nagpayanig sa lahat ng bagay sa paligid. Ang kapangyarihang ito ay dumapo sa katawan ni Kinnan. Nakaramdam si Kinnan ng isang kakaibang sensasyon. Bakit parang may isang hindi nakikitang puwersa na sinusubukang pasukin ang aking mga panloob na organo? Dahil dito, nagkaroon siya ng isang ideya.
Subukan kong pagsamahin ang aking kapangyarihang immortal at ang immortal na apoy ng pagbabagong anyo para wasakin ang panlabas na puwersang ito. Mabilis na lumabas ang immortal na apoy ng Dao mula sa katawan ni Kinnan at pinalibutan ang misteryosong kapangyarihan. Nang matapos ni Kinnan ang pagpino, masaya siyang sumigaw, tagumpay. Sa sandaling iyon, ang misteryosong kapangyarihan mula sa tarangkahan ng langit ay kumalat na sa gitnang bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya. Isang grupo sa ibaba ang sumigaw, ano yon? Isang lalaki ang natarantang sumigaw, anong nangyayari? Bakit nasilyuhan ang immortal na enerhiya sa aking katawan? Nang makita ito ng isa pa, agad siyang gumawa ng hand seal para isagawa ang teknik. 4 na direksyon, berdeng pulseras, langit at lupa, basagin ang kamangmangan. Ngunit mabilis na napahamak ang lalaking ito. Pest! Pumasok na sa katawan ko ang misteryosong kapangyarihan. Ano ba talaga ito? Kung hindi lang umabot sa lupain ng langit na immortal ang aking cultivation, tiyak na hindi ko mailalarawan ang magiging kahihinatnan. Kasabay nito, ang misteryosong kapangyarihan mula sa tarangkahan ng langit ay nakarating na sa panlabas na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya. Isang grupo ng mga tao rito ang biglang nabaliw at namula ang kanilang mga mata. Tila may kumokontrol sa kanila. Mabilis silang lahat na nakontrol, namula ang mga mata at puno ng pagnanasang pumatay. Walang tigil silang sumisigaw, patayin! 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 Samantala, sa kinaroroonan ng puno ng kapalaran, may mga tao pa ring nag-aagawan. Isang tauhan ang magalang na nag-ulat sa kanyang pinuno, may ulat na dumating, ang mga cultivator sa antas ng lupain ng tao na immortal sa pinakalabas na bahagi ay halos naging mga halimaw na. Sa gitnang bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya, marami ring cultivator sa antas ng lupain ng lupa na immortal ang nakararanas ng kakaibang pangyayari. Sumagot ang pinuno, nag-utos na ang dakilang elder. Ngayon, lahat ng cultivator na mas mababa sa ikalimang antas ng lupain ng langit na immortal ay kailangang umalis sa ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya. Ang mga cultivator mula sa ikalimang antas ng lupain ng langit na immortal pataas ay mahigpit na pinagbabawalang tumapak sa pinakaloob na bahagi. Kasabay nito, sa loob ng kuweba, iminulat na ni Lu Qingyin ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang nakababatang kapatid, Zhao Ming, bumalik na kayo kasama ang ilang elder. Nag-aalalang nagtanong si Lu Zhao Ming, paano ka naman, ate? Sumagot si Lu Qingyin, kailangan kong pumasok sa pinakaloob na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya. Kung mas mapanganib ang lugar, mas marami ang pagkakataon. Lalong nag-alala si Lu Zhaoming. Pero iyon ang pinakaloob na bahagi. Kahit isang walang kapantay na pinuno ay mahihirapang protektahan ang sarili, lalo na't ngayon ay kalilinis mo lang ng iyong nasirang mga meridyan at kakaakyat mo pa lang sa lupain ng langit na immortal. Kung pilit mong papasukin. Ngunit tumayo na si Lu Qingyin at mariing sinabi, gusto kong lalong lumakas. Sa ganitong paraan lamang ako, hindi hahamakin ng iba. Buo na ang pasya ko, huwag mo na akong subukang kumbinsihin. Natigilan sandali si Lu Zhaoming bago nagsalita, ate, sasama ako sa iyo. Napatigil si Lu Qingyin nang marinig ito. Pagkatapos ay lumingon siya at gulat na nagtanong, ikaw, Zhaoming. Maging ang mga tauhan ay nataranta at sumigaw, ano ang gagawin mo doon? Matatag na sumagot si Lu Zhaoming, napag-isipan ko na. Hindi na ako maaaring mabuhay ng walang direksyon tulad ng dati. Tinapik ni Lu Qingyin ang balikat ng kapatid at sinabi, kung maaari, sana sa buong buhay mo ay hindi ka mabago ng anumang panlabas na puwersa at manatili kang isang taong malaya at masayahin. Ngunit iba na ngayon. Kailangan mo talagang maging mas malakas. Habang kaya pa kitang protektahan, sumama ka sa akin sa pagkakataong ito. Kasabay nito, sa loob ng pinakaloob na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya, lumitaw na si Kinnan at si Mingwang. Dahan-dahan silang kumilos ng may lubos na pag-ingat. Sa kanilang harapan, biglang lumitaw ang isang kawan ng mga halimaw na gawa sa hangin. Nagpaalala si Mingwang, may mga halimaw na naglalaban sa unahan.
Lumiko tayo ng daan. Agad na sumang-ayon si Kinnan. Naisip niya sa sarili, ang pinakaloob na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya ay tunay ngang napakadelikado. Kahit saan ay makakatagpo ka ng mga halimaw na ang cultivation ay lampas na sa kasukdulan ng lupain ng langit na immortal, katumbas ng isang kalahating hakbang na walang kapantay na pinuno. Habang naglalakbay sina Kinnan at Mingwang, nakatagpo sila ng ilang kalansay. Nagulat siya at napasigaw. Nang tingnan niya ulit, nakita niyang ang mga kalansay ay nagsasaayos upang bumuo ng isang pormasyon ng bagwa. Hula ni Mingwang, kung hindi ako nagkakamali, ito ay malamang isang uri ng seremonya ng pag-aalay ng sinaunang sekta ng kumikislap na langit. Naisip ni Kinnan, sa pagkakataong ito, posible kayang ang tarangkahan ng langit ang target ng sinaunang sekta ng kumikislap na langit. Ngunit agad din niyang itinanggi ito. Hindi, malamang hindi. Ang pagbubukas ng tarangkahan ng langit ay 80 hanggang 70% dahil sa anomalya na dala ni Hualanbay. Sa sandaling iyon, lumitaw sa kalangitan ang mga agos ng immortal na enerhiya. Ang pagbabagong ito ay dulot ng mga buntot na sumusunod kay Kinnan. Napabulalas si Kinnan, hindi ko inaasahan na hinahabol pa rin ako ng grupo ni Zuyan at Gu Xiaoyao. Interesante. Ngunit bago makalapit sa tarangkahan ng langit para makuha ang katawan ng kataas-taasang nilalang ng siyam na langit, mas mabuting iwasan muna ang anumang gulo. Nagpatuloy si Kinnan sa paglalakbay at natuklasan ang maraming kulay abo at puting burol ng buhangin sa unahan. Naisip niya, napak-espesyal ng buhangin na ito, bawat butil ay naglalaman ng intensyon ng Dao. Bigla, mula sa buhangin, isang malakas na pagnanasang pumatay ang lumabas at bumalot kay Kinnan na pumilit sa kanyang huminto. Nag-aalalang sumulpot si Mingwang at sumigaw, "Kinnan, umalis ka agad dyan." Nang marinig ito, mabilis na tumalon paatras si Kinnan. Sa harap ng panganib sa kanyang buhay, hindi siya nangahas na magdahan-dahan. Mabilis na ligtas na lumapag si Kinnan, malayo sa mapanganib na lugar. Sa sandaling iyon, mula sa mga burol ng buhangin, biglang nabuo ang isang alimpuyo. Pinagpawisan ng malamig si Kinnan habang tinitingnan ang alimpuyo. Napakadelikado. Kung hindi ako pinaalalahanan ni Mingwang sa tamang oras, baka nahulog na ako sa buhangin at nagkaroon ng hindi tiyak na kapalaran. Dagdag ni Mingwang, "Kinnan, ngayon naintindihan mo na ba kung bakit kita tinanong kung pupunta ka roon?" Ang pinakaloob na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya ay puno ng mga nakakatakot na pamatay na pormasyon. Ngunit bago pa matapos magsalita si Mingwang, isang malakas na aura ng pagpatay ang lumitaw mula sa loob ng alimpuyo. Ang aura na ito ay direktang nag-anyong isang dambuhalang ahas at sumugod kina Kinnan at Mingwang. Mabilis na lumipad pa itaas sina Kinnan at Mingwang, iniiwasan ang bibig ng dambuhalang ahas. Natarantang sinabi ni Mingwang kay Kinnan, "Hindi maganda. Ang pormasyon sa lugar na ito ay mula sa angkan ng pagpapatatag ng espiritu, kaya nitong tukuyin ang mga cultivator. Umalis na tayo agad." Hindi na nag-atubili si Kinnan. Agad niyang ginamit ang mga hakbang na yumayanig sa mundo para tumakas. Mabilis na humagibis palayo ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang ahas ay patuloy pa ring humahabol kay Kinnan na parang linta. Nagpaalala si Mingwang, "Kinnan, mayroong pangitain ng immortal na ilaw sa unahan. Tignan natin doon." Sa harapan nilang dalawa ay may 3 lagusan sa kalawakan. Kinilala ito ni Mingwang. "Ito ang lagusan ng immortal na ilaw. Kailangan lang nating pumasok para mailipat tayo sa ibang lugar. Mukhang napakaswerte natin." Karaniwan, ang mga lugar na konektado sa lagusan ng immortal na ilaw ay may malaking pagkakataon na makakuha ng isang sinaunang mana. "Pumasok na tayo agad." Sa sandaling iyon, nag-alala si Kinnan. Paano kung mailipat tayo sa isang malayong lugar? Paano ako makakalapit sa tarangkahan ng langit para kunin ang katawan? Nagpaalala si Mingwang, "Kinnan, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, tiyak na mamamatay tayo sa disyertong ito. Ang pagprotekta sa ating buhay ang pinakamahalaga."
Bukod pa riyan, may tiyak na tsansa rin na ang lagusan ng immortal na ilaw ay konektado sa pinakaloob na bahagi ng ipinagbabawal na lugar ng anim na harmonya. Nang marinig ito ni Kinnan, naggalit na lang ang kanyang mga ngipin, nagpa siya, at sumang-ayon kay Mingwang. CJ. Kaya't ang dalawa ay walang pag-aalinlangang pumasok sa lagusan ng immortal na ilaw. Ang lugar kung saan sila inilipat ay hindi nila inaasahang ang lupain na walang immortal. Matapos baybayin ang buong lagusan ng immortal na ilaw, sina Kinnan at Mingwang ay itinapon palabas. Pinagmasdan ina Mingwang at Kinnan ang lupain ito sandali, ang lugar na ito ay kakaibang mapayapa. Naisip ni Kinnan, napakabuti nito. Mukhang hindi masama ang aking swerte. Ang lugar na pinaglipatan ay mas malapit na pala sa tarangkahan ng langit. Sa sandaling iyon, napasigaw si Mingwang, tadhana. Ito na ba ang maalamat na lupain na walang immortal? Unang beses itong narinig ni Kinnan, kaya nagtaka siya, lupain na walang immortal. Naisip niya sa sarili, tunay ngang napakakaiba ng lugar na ito. Sa kalawakan, wala man lang immortal na intensyon at espiritual na enerhiya. Nagpaalala si Mingwang, Kinnan, marahil ay hindi mo alam, basta't ito ay lupain na walang immortal, magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng mga kayamanan na ang antas ay tiyak na hindi mas mababa kaysa sa templo ng Bodha na natagpuan natin noon. Masayang nagtanong si Kinnan, hindi mas mababa kaysa sa templo ng Bodha na yon. Kung gayon, napakabuti niyan. Kinumpirma ni Mingwang, tama. Hindi masama ang iyong swerte. Bukod pa rito, dahil walang immortal na intensyon at espiritual na enerhiya ang lupain na walang immortal, nangangahulugan itong walang anumang pagbabawal o pamatay na pormasyon dito. Kung makatagpo ka ng kayamanan at walang ibang cultivator na makikipag-agawan sa iyo, tiyak na mapapasa iyo ang kayamanan. Bigla, sa harapan ni Kinnan, isang haligi ng liwanag ang bumaril paitaas mula sa lupa patungo sa langit. Nagulat si Mingwang at sumigaw, ha? Ang kayamanan dito ay kusang lumitaw. Pero ayos lang din, nakatipid tayo sa pagod na maghanap kung saan-saan. Naisip niya sa sarili, ang batang ito ay tunay ngang karapat-dapat bilang tagapagmana ng ikalimang immortal. May isang lihim na swerte na nagbabantay sa kanya. Marahil, matapos kong makalaya sa aking mga tanikala, hindi masamang patuloy na sumama sa batang ito. Mabilis na bumaba sina Kinnan at Mingwang at lumapit sa bitak. Pagkatapos ay tumingin si Kinnan sa ibaba, ngunit wala siyang makita. Ito ay labis na ikinagulat ni Kinnan. Yenan, kahit ang aking immortal na paningin ng Diyos ng digmaan, ay hindi makita ng malinaw ang sitwasyon sa ilalim ng bangin. Mukhang kailangan ko talagang bumaba. Kaya't walang pag-aalinlangan, lumipad si Kinnan pababa kasama si Mingwang. Mabilis silang nakarating sa ilalim ng bangin. Sa sandaling iyon, isang tanawin ang bumungad sa kanila. Sumigaw si Kinnan, iyon ay iyo. Dinugtungan ni Mingwang, ang lilang haligi na ito ay hindi pangkaraniwan. Marahil ay mas mahalaga pa ito kaysa sa sinaunang templo ng walong ilaw. Sumang-ayon din si Kinnan. Tunay ngang isang magandang bagay. Susubukan kong tignan kung makukuha ko ito. Ngunit bago pa man makakilos si Kinnan, naramdaman niyang may mga paparating. Kaya't nagtanong siya, sino yan? Nang makita niya si Haring Immortal na si Guking at Haring Immortal na si Zugang, nagulat si Kinnan at nagtanong, kayo? Haring Immortal na si Zugang, Haring Immortal na si Guking. Nang makita ni Mingwang ang dalawa, agad siyang nadismaya at sumigaw, peste. Bakit natin sila nakasalubong? Dagdag ni Haring Immortal na si Zugang, hindi lang sila ang dumating dito. Pagkasabi ni Haring Immortal na si Zugang, isa pang grupo ng mga walang kapantay na pinuno ang lumitaw. Isang lalaki ang sumigaw, Kinnan, hindi ko inaasahan na nakarating ka rin dito. Lagot ka na ngayon. Nang makita ni Mingwang ang eksenang ito, nawalan na siya ng masabi. Sa isang iglap, nakaharap nila ang higit sa 10 kaaway na nasa antas ng walang kapantay na pinuno. Nakita ni Kinnan na wala ng oras para sa walang kabuluhang usapan. Sinabi niya sa kasama, Mingwang, kumilos na.
Isang haring immortal ang sumigaw, Kinnan, pinatay mo ang pangunahing elder ng aming sinaunang isla ng mga hari. At ngayon gusto mo pang umalis? Huwag ka nang umasa. Mamatay ka na, Kinnan. Pagkasabi nito, iwinasiwas ng lalaki ang kanyang espada at humataw kay Kinnan. Ngunit isang pader ng apoy ang lumitaw at hinarangan siya. Malakas na sumigaw si Haring Immortal na si Zugang, sandali. Nang makita ng lalaki na si Kinnan ay pinoprotektahan ni Zugang, galit siyang nagtanong, Zugang, anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin gusto mong protektahan ang batang ito.